mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, ako po ang naatasan sa ating Rema Fields Bible Study sa hapong ito. At ang atin pong pag-aaralan ay ang characteristics po ng isang Kristiyano. Ngayon, ang bawat narinig po natin dito sa ating Bible study ay dapat i-develop po natin sa ating buhay. Bakit po? Dahil katulad nga po ng mga pinag-aralan natin ng mga nakaraang buwan, sabi po doon ay itakwil ang ating sarili. Hindi na ikaw, kundi ang Panginoong Hesus na ang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito pong pinag-aaralan natin ngayon ay malaki ang magiging impact sa personal nating buhay, maging ng mga taong nakatingin sa atin. Kagaya nga po ng sinabi ng ilan nating mga pastor, dapat hindi lang sa simbahan nakikita itong mga pagbabagong ito sa atin, kundi kahit saan tayo nandoon, kahit saan tayo magpunta, dapat ma-develop natin ito sa ating mga buhay. Ngayon po, ang pinakamagiging topic po natin sa hapong ito ay about compassion. Ito po ay isa sa karakteristik ng isang Kristiyano. Karakteristik na dapat nasa ating mga Kristiyano. Amen po. Ano po ba ang compassion? Sa Tagalog po ay pagkahabag. At according po kay Google, ang compassion po is a sympathetic pity and concern for others, or for concern for the sufferings or misfortunes of others. Nandyan rin po yung salitang compassionate, ng sa Tagalog po ay mahabagin. Pagiging mahabagin po nating mga Kristiyano sa ating mga kapwa. Ngayon, kung may mga Bible po kayo dyan, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Exodus chapter 34 verse 5 to 6. Dito po sa akin sa New International Version, sabi po dito, "Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Sabi naman po sa New Living Translation, "The Lord passed in front of Moses, calling out, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness." Ito po yung time kung saan inutusan ng Diyos si Moses na umakyat sa bundok, sa Mount Sinai para ibigay yung 10 Commandments. At dito po nagpakilala ang Diyos kay Moses. At ang unang title ng pangalan ng ating Diyos, ang unang description ng Diyos kung sino siya, ang unang pagpapakilala ng Diyos kay Moses ay siya ay compassionate. Amen po. Siya ay mahabagin. At ito rin po ang pagpapakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad po ng isang nanay na nagbubuntis, inaalagaan niya sa kanyang sinapupunan ang kanyang baby for 9 months. Amen po. At sa loob po ng 9 na buwan, nandun po yung pag-aalaga niya sa baby niya. Andun yung pag-iingat niya until hindi ito lumalabas. Kasi gusto niya na lumabas yung baby niya ng malusog at walang sakit. Kasi nandun yung compassion niya sa anak niya. Ayaw niya na maging weak o maging masasakitin yung anak niya paglabas. Ganun po ang isang magulang sa anak. At banggit po ako ng ilang storya dito sa Bible kung saan nagpakita po ng compassion. Amen po. Dito po sa 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28.
Kwento ko na lang po sa inyo. Ito po yung time kung saan nasubok yung karunungan ni Solomon. Kung saan po mayroong dalawang babae na nakatira sa iisang bahay. At almost sabay nanganak yung dalawang babae. 3 days lang yung pagitan nila nung sila ay nanganak. At sinabi po nung unang babae na wala silang ibang kasama sa bahay. At yung ikalawang babae naman po, habang natutulog sila, ay nandun na nadaganan niya yung baby niya at namatay. Ngayon po, habang natutulog po itong dalawang babaeng ito, yung ikalawang babae po na namatay yung baby, ay bumangon at pinagpalit niya yung baby nila. Kinuha niya yung buhay na baby at ipinalit niya yung patay na baby niya dun sa unang babae. At pagkagising po nitong unang babaeng ito, para pagatasin yung baby niya, napansin niyang patay na ito. Pero nung tiningnan niyang mabuti yung baby, napansin niyang hindi ito ang kanyang anak. Pero tumutol po yung ikalawang babae at inaangkin ang buhay, yung buhay na bata ay kanya. Ngayon po ay nagtatalo itong dalawang babae sa harap po ni Haring Solomon at parehong inaangkin na kanila ang batang buhay. At dito po nakilala si Solomon dahil sa kanyang karunungan sa paghatol. Ito po yung isang kasong idinulog sa kanya. Isang sanggol na lalaki ang pinag-aawayan ng dalawang babae. Pareho nilang inaangkin na sila ang ina nito. Kaya iniutos po ni Solomon na hatiin ang sanggol at bigyan ng tig-kalahati ang dalawang babae. Pero agad na nagmakaawa ang tunay na ina at sinabing ibigay na lamang sa ikalawang babae ang sanggol. At doon po, nalaman ni Solomon na ang nagmamakaawang babae ang tunay na ina. Kaya dito niya po ibinigay ang sanggol. Ngayon, hindi po ang karunungan ni Haring Solomon ang gusto ko pong i-share sa inyo dito, kundi yung compassion ng tunay na nanay dun sa kanyang anak. Sino ba namang nanay yung gustong hatiin yung kanyang anak? At ngayon, nakita po ni Solomon yung compassion dun sa nanay, kaya nagkaroon siya ng tamang desisyon. Ngayon po, tayo pong mga Kristiyano, dapat nandun ang compassion natin sa mga tao. Especially, lalo na sa mga mahal po natin sa buhay, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Dapat ay nandun po yung pag-abot natin sa kanila. Katulad po ng mga Israelita, nung sila po ay nasa wilderness. Wala silang tubig, naghahanap sila ng tubig, pero pinrovide po ng Diyos. Wala silang makain, pero pinrovide po ng Diyos. Nandun ang compassion ng Diyos sa mga anak niya. Amen po. At isa pa pong storya dito sa Bible, dito po sa Luke chapter 10 verse 26 to 34. Kwento ko na lang din po sa inyo. Dito po ay may isang eskribang lumapit kay Jesus para subukin siya. Ngayon, ano po ba ang eskriba? Sila po yung mga dalubhasa sa batas. Madaming alam sa batas. Madami po silang alam sa Bible. At ito po yung time, sabi po ng eskriba kay Jesus, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi po ni Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Tinanong niya po yung eskriba. Ngayon, ang sabi po ng eskriba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi po ni Jesus sa kanya, tama ka. At ngayon, para hindi po siya mapahiya, nagtanong po ulit itong eskribang ito. Sabi niya, sino ang iyong kapwa? At sumagot po si Jesus. Ngayon ay nagbigay siya ng kwento. Sabi po dito,
may isang taong naglalakbay at hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit niya sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Kumbaga ay nakursunodahan o kaya ay napagtripan. Ngayon, may dumaan po na mga tao. May dumang tao po, 3 tao ang dumaan, pero magkakaibang oras. Ngayon, dumaan po yung saserdote o yung high priest. At pagkakita po dun sa taong nabugbog, ay lumihis po siya at nagtuloy ng lakad. Ngayon, sunod po ay may dumaan naman pong Levita. At alam naman po natin na ang mga Levita, ito po ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Pero nung nakita niya po yung tao, tiningnan niya lang din ito at nagtuloy ng lakad. Pero may isa pong dumaan, yung Samaritano. Ngayon, ano pong nangyari? Nakita niya yung tao at ito po, siya ay nahabag. At sabi po dito sa verse 34, ito po yung ginawa niya. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakayang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Amen po. Kaya ito po sabi nga po natin kanina, ang pagiging Kristiyano po natin ay tinitingnan ng mga tao. Katulad nga po ng sinabi po ni Pastor Marvin, ano nga ba ang magiging reaksyon natin bilang mga Kristiyano kapag nandun ka sa sitwasyon na ganun? Amen po. At ang sabi po ni Jesus, sino ngayon, sabi ni Jesus sa Eskriba, sino ngayon ang nagpapakita ng pakikipagkapwa? At sabi po dito sa verse 37, ang sagot po ng Eskriba ay yung nagpapakita ng habag, yung Samaritano. Kaya ang sabi po ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Amen po. Kaya nga po, wag nating hayaang mapulaan tayo sa pagkakristyano natin. Dapat nakikita sa ating mga Kristiyano yung pusong mahabagin. Dahil yes, yung priest naglilingkod, yung Levite naglilingkod. Pero ang sabi ni Jesus, nagayahin nung iskribang ito ay yung ginawa nung Samaritano. Opo, naglilingkod tayo. Tinawag tayo para maglingkod. Pero dapat na ipapakita din po natin yung compassion sa mga taong nakapaligid po sa atin. Lalo na sa ating mga naglilingkod. Nandito po tayo para maging instrumento sa problema ng bawat isa. Dito po tayo tinawag ng Diyos. Bago po tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, dati po tayong ligaw. Pero may mga taong nagtiyaga. Nandiyan yung mga pastor natin na nagtiyaga sa atin, yung mga elders natin, yung mga workers natin na nagtiyaga sa atin para maranasan at malaman ang kahabagan ng Diyos. Ngayon, tayo pong mga Kristiyano po ang dapat magpakita nito. Dati po, madilim. Tayo po ay ligaw. Nakaayon tayo sa takbo ng mundong ito na hindi natin alam na tayo pala ay nasa kapahamakan. Pero may nagtiyaga. May nagpakita ng habag sa atin. Nandun na kahit tinataguan natin yung mga nagfa-follow up sa atin or inaayawan natin itong pagbo-born again. Pero dahil may nagpakita ng compassion sa atin, nandun na pinagtiyagaan tayong ilapit sa Panginoong Hesus at maranasan ang kadakilaan niya, ang grace and mercy ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, hindi po ito dapat mag-stop sa atin.
Sabi po dito sa Luke chapter 6 verse 36. Sabi po dito sa Common English Bible, "Be compassionate, just as your Father is compassionate." Ulitin ko po. Sabi po dito sa Luke chapter 6 verse 36. "Be compassionate, just as your Father is compassionate." Tayo pong mga Kristiyano ay nagiging compassionate katulad ng ating Ama. Dapat po may pinagmanahan tayo sa tatay natin, ang ating Diyos Amang nasa langit. Kung compassionate ang Diyos natin, dapat ganun din po ang bawat isa sa atin. Ngayon, kung may chance po tayong tumulong po tayo sa kapwa po natin. Yes, gagamitin po tayo ng Diyos para makatulong po tayo sa iba. Pwede po tayo mag-bless ng mga manggagawa natin, ng mga pastor natin, ng mga kasamahan po natin sa simbahan, o anumang pwede po nating maitulong sa ating kapwa. Magpagamit lang po tayo sa Panginoon. Pero hindi lang po yung pagtulong, kundi yung pag-abot din po sa mga mahal natin sa buhay. Ilapit po natin sila sa Panginoon. Dahil alam naman po natin ang kalalagayan ng buhay natin kung wala po tayo sa ating Panginoon. Yung mga taong walang Diyos, nakikita natin, magulo. Yung iba, kumakapit sa patalim. At sa atin pong mga sarili, kamusta po kaya tayo ngayon? Ano kaya ang buhay natin ngayon kung wala tayo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus? Naniniwala po ako, magulo, madilim. At naniniwala po ako na kay Hesus, nandun na naging maayos yung buhay natin. Nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Amen po. Pero ngayon po, tayong mga Kristiyano, meron na tayong liwanag. Magbigay din po tayo ng liwanag sa kapwa po natin na nasa kamunduhan. Amen po. A heart of compassion. Sabi po dito sa Psalm chapter 145 verse 8. "The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great in mercy." Sabi din po dito sa Matthew chapter 14 verse 14. "And Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick." Amen po. Sabi nga po ng isang preacher, to be godly is to be full of compassion. To be Christ-like is to be moved with compassion. If you are full of it, you will be moved by it. Amen po. Ulitin ko po. To be godly is to be full of compassion. To be Christ-like is to be moved with compassion. If you are full of it, you will be moved by it. Amen po. Katulad nga po ni Jesus, makikita natin na ang ministry niya ay punong-puno ng compassion. Amen po. Ngayon po, tayo po ay dapat nag-share ng Word of God. Bakit po? Bakit natin kailangan? Kasi kailangan pong mapakilos tayo ng ating compassion. Hindi po dapat ito mawala sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na po sa panahon ngayon na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen po. So sige po, hanggang dito na lang po. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, maraming salamat o Diyos sa hapon na ito. Patuloy, Panginoon, na malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. At Lord, bigyan mo kami ng isang puso, Panginoon. Pusong mahabagin, Panginoon. Magkaroon kami, Lord God, ng compassionate heart, Panginoong Hesus, sa kapwa namin, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Mailapit namin sila sa iyo, Panginoon, upang, Panginoon, magkaroon ng liwanag ang buhay ng bawat isa.
Kaya Lord, tinataas ko po sa iyo ang bawat isa. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa, Panginoon. Sa iyo ko nga po, Lord, ibinabalik ang lahat ng ito ng may papuri, paggalang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Magandang hapon po.